Magandang gabi po sa lahat ng mga horror story lover dyan. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay kwento ng isang 58 anyos na si Andres. Nangyari ito noong dekada 80 sa probinsya ng Cebu. Isang binatilyo lamang siyang umiibig sa isang magandang dilag sa mga panahong ito. Si Mang Andres ay bunso sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang guro, gayon din ang kanyang ina. Ayon pa kay Mang Andres, ay naging isang mabait at masunurin siyang anak sa kanyang mga magulang. At dahil sa kanyang pagiging masunurin, ay nakapagtapos siya ng kanyang kursong inhinyero. Siya ay may kasintahan noon na nagngangalang Ira. Nabanggit ni Mang Andres na itong si Ira ay maganda, matangos ang ilong, may malarosas na kutis, maganda rin ang hubog ng pangangatawan. At higit sa lahat ay mabait itong si Ira at matalino pa. Ayon kay Mang Andres, halos yata lahat ng katangian ng isang babae na hinahanap niya ay kay Ira na. Isang gabi ng Sabado raw noon ay nagpaalam si Andres sa kanyang mga magulang upang magpunta o bisitahin sa bahay ang kanyang kasintahang si Ira. Hindi raw tutol noon ang kanilang mga magulang sa kanilang relasyon, basta't uunahin na muna nila ang kanilang pag-aaral. Ang bahay ng kanyang kasintahan ay nasa kabilang baryo pa. Ngunit bago marating ni Andres ang tahanan ng kanyang kasintahan, ay kinakailangan na muna niyang suungin ang lugar na tinatawag na Awaaw. Na ang ibig sabihin po ay lugar na walang mga taong naninirahan at malayo sa mga kabayan. Eksaktong 6:00 ng gabi, lumisan sa kanilang bahay si Andres. Maaga siyang naghapunan dahil nga sa kanyang planong pagbisita sa kanyang kasintahan. Noong mga nasa kalahating kilometro na ang kanyang layo mula sa kanilang bahay, ay nagsimula ng tumahimik ang kapaligiran. Tanging tunog na lang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Hanggang nasa kalagitnaan na siya sa lugar na tinatawag na Awaaw. May dalang flashlight naman si Andres, kaya malinaw niyang nakikita ang daanan patungo sa kabilang baryo. Ang daan na kanyang tinahak ng mga sandaling iyon ay isang makipot na daan at sa magkabilang gilid nito ay mayroong mga matataas na talahib. Habang siya ay naglalakad, ay naramdaman na lang niyang umiinit ang paligid mula sa kanyang likuran. Kaya nakaramdam ng takot si Andres dahil na rin sa mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa mga kababalaghang naganap sa lugar na iyon. Dahil sa takot ay kumaripas ng pagtakbo si Andres at sa di inaasahang pangyayari ay may biglang bumangga sa kanya na isang misteryosong nilalang na may malaking tenga, kasing tangkad niya ito at agad siyang dinumog nito. Habang nakikipagbuno siya sa halimaw, ay biglang nanlabo naman ang kanyang paningin. At sa pagkakataong ito, ay pikit mata na niyang nilabanan ng aswang. Samantalang patuloy itong nakakumbabaw sa kanya at kinalmot siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pinukpok ni Andres ang ulo ng aswang gamit ang kanyang dalang flashlight. May kabigatan din kasi yung flashlight na ipinukpok niya sa halimaw. Yari kasi ito sa stainless steel. At mabigat ito dahil sa 4 na bateryang kargada nito. Kaya naman ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas mula doon sa halimaw. At pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa pagtakbo patungo sa bahay nila Ira. Hanggang pasuray-suray na nakarating si Andres sa pamamahay ng kanyang kasintahan. Bumangga siya sa pintuan nito at pagkatapos ay napaluhod siya, saka natumba at nawalan na ng malay.
Kakatapos lang maghapunan noon ang pamilya ni Ira nang narinig nilang may biglang kumalabog sa kanilang pintuan. "Orhelio, ano yun?" Gulat na tanong ng kanyang asawang si Milda. "Saglit lang, titignan ko lang sa labas. Diyan lang kayo sa loob ah. Baka kasi may masamang tao sa labas ng bahay natin." Tugon ni Mang Orhelio sa kanyang asawa at mga anak. Tinungo na ni Orhelio ang kanilang pintuan at dahan-dahan itong binuksan. At doon ay tumambad sa kanya ang taong nakahandusay sa tapat ng kanilang pintuan. Noong inilawan niya ito ng kanyang dalang lampara, ay nakita niyang napuno ng dugo ang buong katawan nito. Nagkawatas-watas pa ang suot na damit na animoy pinagtatabas ng labaha. Kaya naman pinulsuhan ni Orhelio si Andres at nalaman niyang buhay pa ito. Kaya dali-dali niyang inakay paakyat sa loob ng kanilang bahay at ipinahiga ito sa kanilang lantay. Tinawag niya ang kanyang asawa at mga anak upang tulungan siya. At dito na nila namukaan si Andres. Hindi kasi nakilala kaagad ng ama ni Ira na si Andres iyon dahil sa napuno ng dugo ang buong katawan nito at pati na rin ang mukha. Naiyak naman si Ira sa sinapit ng kanyang kasintahan. Mabilis na nagpakulo ng tubig ang ina ni Ira upang ilinis sa mga sugat ni Andres. Habang si Ira naman ay inihanda ang planggana at puting labakara upang ipunas kay Andres. At ang kanyang ama naman ay humingi ng tulong sa kapitan ng kanilang barangay upang maisugod kaagad sa bahay pagamutan si Andres. Buong akala nila ay pinagtambangan si Andres at pinagsasaksak. Matapos mapunasan ng maligamgam na tubig ang mga sugat ni Andres, ay tamang-tama naman dumating din ang jeepney ng barangay. Kaagad nilang isinakay si Andres at dinala sa pinakamalapit na pagamutan. At pagdating nila sa hospital, ay agad itong inasikaso ng doktor at nilinis ang kanyang mga sugat gamit ang agwa aksinada at nilagyan ng betadine at binandahian ito. Ngunit nagkaroon ng mataas na sugat sa ulo si Andres, kaya ang ginawa ng doktor ay tinahi ito. Nagkaroon ng 7 tahi ang sugat ni Andres sa kanyang ulo. Pagkatapos matahi ang kanyang sugat, mga 1 oras pa ang lumipas bago siya nagkaroon ng malay. At pagbukas ng kanyang mga mata ay inilibot niya ang kanyang paningin at nakita niya ang kanyang mga magulang na may kasamang isang pulis. Noong makita ni Ira na nagkamalay na si Andres, ay kaagad itong yumakap sa kanya. Tinanong ng pulis si Andres kung ano ang nangyari sa kanya para maimbestigahan at maipablatter ito. Hindi mailarawan ni Andres kung anong klaseng nilalang ang umatake sa kanya. Ngunit naalala niyang hindi tao ang kanyang nakasagupa. Tanging ang malaking tainga lang ito ang kanyang matandaan. Subalit hindi na niya matandaan ang itsura ng umatake sa kanya dahil sa malabo na nga ang kanyang paningin sa mga sandaling iyon. Habang tinanong ng pulis si Andres, ay bigla itong namimilipit sa sakit gawa ng sugat niya sa kanyang ulo. Kaya itinigil na lang ni Sargento ang pagtatanong kay Andres dahil sa sariwa pa ang mga sugat nito sa katawan, pati na rin sa ulo. Lumapit ang ama ni Ira sa pulis at sinabing, "Sargento, may hinala akong pinagtambangan yan si Andres. Marami kasing naging karibal yan sa anak ko. Baka isa sa mga ito ang gumawa kay Andres." Kung ganun, mas mainam yan, Orhelio, para mapadali namin ang investigasyon at nang maaresto kaagad kung sino man ang may kagagawa nito kay Andres. Sagot ni Sargento. Lumipas ang ilang linggo ay wala pa ring mahanap na salarin ang mga pulis. At sinabi rin ni Andres nang makailang beses sa mga ito na hindi tao ang may kagagawa nito sa kanya, kung hindi isang demonyo o
o aswang. At dahil sa kawalang mga ebidensya ay binitawan na ng mga pulis ang kaso ni Andres. Simula noon ay hindi na pinayagan ng mga magulang ni Andres na magpunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan na mag-isa, at kung makabisita man siya ay hindi na dapat sa gabi, kung hindi ay sa umaga. Matulin na gumulong ang mga araw, buwan at mga taon, ay parehong matagumpay na natapos nila Andres at Ira ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Naging proud ang kanilang mga magulang sa kanilang naabot. Pagkatapos ng graduation ay nagkaroon kaagad sila ng kanya-kanyang trabaho sa gobyerno. Naging masaya at maayos ang relasyon ni Ira at Andres, hanggang sa nagplano na silang magpakasal. 1 taon na lang ang kanilang hihintayin at matutupad na ang kanilang pangarap na maikasal sa simbahan. Ngunit isang araw ay biglang nagkasakit si Ira. Palagi na lang itong nakahiga sa kanyang kama at nagsimula ng pumayat ang masiglang pangangatawan nito. Makailang beses na silang nagpabalik-balik sa mga espesyalistang doktor, subalit hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sakit ni Ira. Lalo pa itong lumala, hanggang sa nagpasya ang kanyang mga magulang na ipatingin ito sa isang kilalang albularyo sa lugar ng Bohol. Si Andres ang nagpunta sa Bohol upang makiusap sa babaylan na gamutin ang kanyang kasintahang nasa Cebu. Agad namang sumama ang albularyo kay Andres. Noong malapit na sila sa pamamahay nila Ira, ay biglang huminto ang babaylan at sinabing, "Huli na ang lahat, Andres. Hindi na natin naabutan ang iyong nobya na buhay." Naluluha naman si Andres sa sinabi ng babaylan sa kanya at sinabing, Hindi maaari ang sinabi mo. Hindi." Tinakbo na ng mabilis ni Andres ang bahay nila Ira at doon bumubungad sa kanya na nag-iyakan na ang mga magulang ni Ira at mga kapatid nito habang nakayakap sa wala ng buhay na katawan ni Ira. Nanghihina at nawalan ng lakas si Andres at napaupo na lang ito sa pintuan ng kwarto ni Ira habang nanggigilid ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Maya-maya lang ay dumating ang albularyo at tinanggal nito ang suot na sombrerong gawa sa dahon ng buli. Pumasok sa loob ng bahay at nakita niya si Andres na nakaupo sa may pintuan ng isang kwarto habang umiiyak. Nilapitan ng babaylan si Andres upang palakasin ang loob nito at sinabing, "Andres, normal lang talaga na masaktan tayo kapag merong mawawala na taong malapit sa atin. Lalo pat mahal natin ito. Tandaan mo lang tong sasabihin ko sa'yo. Lilipas din yung sakit na nararamdaman mo ngayon." Pinapasok ng ina ni Ira sa loob ng kwarto ang babaylan kung saan naroon ang bangkay ni Ira, at humingi ng pasensya ang albularyo dahil sa hindi nila naabutan si Ira na buhay upang magamot sana niya ito. Subalit sinabi ng pamilya ni Ira na walang dapat ihingi ng pasensya ang babaylan. Habang nakatayo ang babaylan, ay tinitigan nitong mabuti ang muka ni Ira at sinabing, Kulam ang sanhi ng pagkamatay ng inyong anak." Narinig ito ni Andres kaya lumapit ito sa babaylan at sinabing, "Papaanong kulam? Wala naman akong matandaang naging kaaway si Ira. Mang Magno naman." Sumagot naman ang babaylan, "Hindi kailangan may kaaway ang isang tao upang tumalab sa kanya ang kapangyarihan ng kulam. Minsan din ay dahil sa inggit ng gumawa nito." Inutusan ng babaylan si Andres upang gumawa ng isang matulis na stick na sinlaki ng tingting at kailangang nasa 7 pulgada ang haba nito at kailangang gawa ito sa kawayan. Dali-daling nagpunta si Andres sa kusina
upang magkuha ng itak na kanyang gagamitin sa paggawa ng stick na kawayan. At pagkatapos ay lumabas ng bahay si Andres at nagtungo sa likuran kung saan naroon nakatayo ang puno ng kawayan. Pumutol si Andres ng kaunting sanga ng kawayan at sinimula na itong papatulisin gamit ang itak. At pagkatapos magawa ang matulis na stick ay pumasok siya sa loob ng bahay at kanya itong inabot kay Mang Magno ang babaylan. Nag-usal ng orasyon ang matanda at lumapit sa patay na si Ira. Hinawakan ng babaylan ang bibig nito gamit ang kanyang dalawang kamay upang maibuka ang bibig ni Ira. At noong nakabuka na ang bibig nito ay ginamit ng babaylan ang matulis na stick at biglang may tinusok ito sa loob ng bibig ni Ira. At pagkahubot nito ay nakita nilang lahat ang isang nakakadiring pusit na nanggagaling sa loob ng bibig ni Ira. Nagtataka ang lahat kung papaanong may pusit ang bibig ni Ira at sinabi ng babaylan na indikasyon ito na kinulam ang kanilang anak. Nag-usal muli ng orasyon ang babaylan at binigyan silang lahat ng mga kwentas na pangontra sa kulam upang hindi mangyari sa kanila ang sinapit ni Ira. Dahil ayon sa albularyo, may matinding inggit sa kanilang pamilya ang kumulam kay Ira. Nagpaalam na ang babaylan sa kanila upang bumalik na sa Bohol. Nilamayan si Ira ng 1 linggo at pagkatapos ay inilibing na ito. Napuno ng bighati at pangungulila ang puso ng pamilya ni Ira, habang ang pamilya naman ni Andres at mga kapitbahay ay nagpaabot ng kanilang mga taus-pusong pakikiramay. Nagkulong sa kanyang kwarto si Andres dahil sa matinding kalungkutan. Araw at gabi niyang maalala ang kanyang nobyang pumanaw at may mga pagkakataong mapapanaginipan niya ito. At sa kanyang panaginip ay nakita niyang masayang nakangiti si Ira habang nakatayo ito sa damuhan at nakasuot ito ng bestidang puti. Ang pangarap ng dalawang pusong nagmamahalan na magpakasal ay malabo ng magkatotoo dahil sa sumasalangit nawa ang isa sa kanila. Lumipas ang 1 taon ay medyo nasanay na rin si Andres na wala si Ira sa kanyang piling. Ngunit parati itong dumalaw sa puntod ni Ira hanggang sa dumating ang araw na nakatagpo si Andres ng isang babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. At ang babaeng ito ay may kaparehong katangian ni Ira. Nagpakasal sila at nagkaroon ng mga anak at ngayon ay naninirahan sila sa labas ng bansa. Ito ang kwentong masasabi kong pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Wakas. Marami pong salamat sa mga nakikinig. Sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa ating munting channel. Salamat po at hanggang sa muli. Paalam!